Hello once again, good morning sa inyong lahat sa ating pagpapatuloy sa ating pinag-aaralan ngayon. So, tinatanong mo kung paano tayo mag-start sa business. Ito yung mga tips na gusto kong ibigay sa inyo, yung paano mo ba i-start yung affiliate marketing. Tayong lahat, nag-start tayo sa isang program at yung program na yon gusto nating gawin yon para mag-earn tayo ng income. Pero alam nyo ba na pwede nyo ring gamitin yung online marketing sa inyong business, and then later on, yung mismong platform ninyo, pwede nyo na rin magamit yon para mag-earn kayo ng income. Dito, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nyo umpisan yan. And of course, pagka nag-start ka ng business, kailangan i-set up mo lahat yung mga tools na kailangan mong gamitin. At yung mga tools na yan, number one na pwede natin gamitin yung online marketing tools. Ano ba yung mga tools na ginagamit natin sa online marketing? Alam ko marami sa atin yung ayaw nila ng mga traditional way na pag-promote ng kanilang business. Kamukha nung lalabas ka, magbibigay ka ng mga flyers, magbibigay ka ng mga brochures para i-promote mo yung business, para mag-invite ka, kakausapin mo yung mga tao. Ayaw mo ng mga ganung tipong mga gawain, or siguro mas gusto mo yung nag-stay ka sa online. Ano ba yung mga dapat ninyong gawin para ma-maximize ninyo yung online tools, kamukha ng pagkakaroon ng mga social media channels, Facebook page, YouTube channel, or Instagram? Ito yung mga social media platforms na pwede nyong gamitin. And yung platforms na yan yung means natin para ma-promote natin yung mga products natin. Pero alam nyo ba na yung mismong platform ninyo, pwede nyo ring gamitin para magkaroon ng additional source of income. Yun lang, may mga kailangan kang i-fulfill sa mga platforms na ito para yung matatawag natin yung inyong mga platforms ay mamamonetize. So, iba't ibang mga platforms yan, pero pag-uusapan natin dito yung YouTube channel. Paano mo ba magagamit yung inyong YouTube channel para ma-monetize ka, and at the same time ma-promote mo yung product? So napakagandang way niyan para yung business mo tuloy-tuloy, at the same time kumikita ka sa product na pinopromote mo, then pwede ka rin kumita sa platform na ginagamit mo. So, sa ngayon, magfo-focus tayo dito muna sa platform kung paano ka ba mamonetize. Siyempre, maraming mga paraan para mamonetize ka. And pwede nyo ring i-type yan sa ChatGPT or sa Copilot, kung ano man yung ginagamit ninyong AI tool sa pag-guide sa inyo kung paano kayo makakuha ng mga tips. No? Sa akin, ang ginamit ko yung Copilot, and yung nakita kong mga resources para dun sa paano ka mamonetize sa iyong YouTube channel, maraming mga paraan or maraming mga income stream na pwede mong magamit sa inyong YouTube channel. So, kung ikaw ay nag-start ng sarili mong YouTube channel, ano ba yung unang dapat mong gawin para ma-monetize ka? So, kailangan talaga pag-aralan muna natin yung criteria ng YouTube, kung ano ba yung mga kailangan mong gawin para ma-monetize ka, kumita ka sa YouTube. Later on, gagamitin nyo ngayon itong platform na ito sa mga content creation para yung mga products, mga services na ino-offer mo, magagamit mo naman ngayon yung platform mo sa pag-share ng information, and doon sa paraan na yon, napopromote mo na yung business mo, at the same time nag-grow yung YouTube channel mo,
And dun sa growth ng YouTube channel mo, nagkakaroon ka ngayon ng means para ma-monetize yung sarili mong platform. Ano ba yung mga paraan para magkaroon ka ng income sa YouTube? Doon sa Copilot, tinanong ko ang Copilot kung ano ba yung mga iba't ibang mga paraan ng pag-monetize ng iyong YouTube channel. So, binigyan ako ng 11 means para magkaroon ka ng paraan kung paano ka kumita sa sarili mong mismong platform. Number 1 dyan, yung ad revenue. Ito yung tinatawag nating YouTube Partner Program. So, sa YouTube Partner Program, meron silang eligibility requirements. Ano ba yon? Kailangan meron kang 500 subscribers plus or 500 plus na subscribers, and then yung requirement na meron kang 3,000 watch hour or 3 million short views watch hour, kasi dalawang form yan, yung long form na video at saka yung short form. So sa long form video, yan yung mga videos na mga more than 3 minutes up to 5 to 10 minutes na video. So pagka nag-umpisa ka pa lang sa YouTube channel mo, then mag-start ka pa lang dun sa mga maliit na contents and mag-start ka sa 3 minutes to 5 minutes, and then later on, pag natututo ka na, alam mo na kung ano i-discuss mo sa channel mo, dumadaming na ngayon yung timing or humahaba na yung timing mo sa pag-discuss ng mga topics na gusto mo i-discuss sa yung YouTube channel. So, yung YouTube, minomonitor niya ngayon yung watch hour. Ano ba yung mga watch hour niya? 3,000 watch hour for the next 1 year. So, pagka nag-start ka ng YouTube channel ngayong month na ito, next year, with the same month, kung yung watch hour mo umabot sa 3,000, then makukwalify ka sa tinatawag nating ad revenue sa YouTube Partner Program. Pagka nagkaroon ka na ng or na-qualify ka na dun sa YouTube Partner Program na yon, then mag-i-start ka ngayong kumita sa YouTube channel mo through views. Okay? So kung meron mga nanonood ng mga contents mo, very much interested sila sa mga kinukwento mo sa iyong YouTube channel, then nakikita ng YouTube yan sa kanyang algorithm. Tapos kung tumataas yung viewership, then magkakaroon ka na ngayon ng revenue dito dun sa mga views. And makikita mo yan dun sa second, sa YouTube Premium Revenue Program, yung magkakaroon ka ng share sa mga subscriptions. Okay? So, isa sa mga paraan din yan para magkaroon ka ng income sa YouTube, yung YouTube Premium Revenue, na malaki yung watch time ng channel mo. Ang third naman ng means ay yung affiliate marketing. Nag-start tayo sa affiliate marketing, gumamit tayo ng platform. So ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na i-combine natin yung YouTube channel mo as a means para i-share mo yung information nung affiliate marketing o yung product na pinopromote mo. So sa affiliate marketing program, marami rin mga programs na nag-o-offer yung iba't ibang mga companies para ikaw ay sumali sa mga affiliate programs, so that doon sa affiliate programs na yon, pagka ipopromote mo yung kanilang mga products, tapos na-drive mo sila sa kanilang website, bumili sila ng mga products, meron kang earnings na percentage doon sa sales. Okay, so commission based. Dito natatrack yung mga binebenta mo or pinopromote mo mga products na sinalihan mo mga affiliate marketing program. Marami tayong mga affiliate marketing programs na makikita sa online, pero yung tinitingnan din ng mga companies na yon, yung
yung of course yung platform mo, kung marami ka ng mga subscribers, marami yung engagement ba mataas din, yan gustong-gusto ng mga companies yan. At kung nag-sign up ka sa kanila sa affiliate marketing program, gustong-gusto nila yan, at sigurado ma-approve yung application mo sa mga affiliate marketing. Sa ibang video, pag-uusapan natin yung iba't ibang mga affiliate marketing program na pwede ninyong salihan, and these are all free. Okay? Free to join, tapos i-qualify ka lang ng companies kung qualified ka nga ba maging member ng affiliate marketing program na yon. Then start ka na mag-promote ng mga products or services, mag-earn ka ng commission doon, and natatrack yung yung performance mo pagka yung link na binigay nila sa'yo, affiliate link, sinare mo sa mga kakilala mo or sa mga audiences mo, then nakatrack yun for the next 60 days. Pag bumili sila within that span, yung commission mo mapupunta doon sa affiliate marketing. Meron kang sariling website doon, mag-login ka, makikita mo kung meron kang napoproduce ng mga sales. So ito, pag-aralan din natin yung mga skills na kailangan nating gawin para makapag-focus ka dito sa affiliate marketing program. Maraming mga paraan din, and i-discuss natin yan sa mga ibang videos. Yung susunod, yung sponsored content. Yung mga sponsored content naman, ito yung pagka nanonood ka ng mga videos sa YouTube, di ba? Tapos mahaba yung mga pinapanood mo. Later on, sa kalagitnaan ng panonood mo, magkakaroon ng advertisements. So yung mga ads na yan yung mga sponsored contents. Yung mga contents na sponsored ng mga ads. Ibig sabihin yan, yung mga advertisers, binabayaran nila si YouTube para i-advertise nila ang kanilang mga products, at yun isisingit nila sa mga videos na mga matataas na yung kanilang mga engagement or maraming mga subscribers or maraming mga nanonood dun sa kanilang mga videos. So yung sponsor na yun yung nagbabayad sa YouTube, and then yung YouTube naman ilalagay nila dun sa mga videos ng mga content creators na madaming nanonood sa kanilang mga pinopost ng mga contents. And doon sa sponsored content na yon, binabayaran ka naman ngayon ng YouTube para ilagay nila yung mga advertisement na yon sa iyong YouTube videos. And meron silang ilang seconds para ipalabas nila yung video na yon sa iyong video. Parang mga patalastas yan. Ito yung modern day ng patalastas sa YouTube channel. So maring isa, dalawa, tatlo mga ads yung lilitaw sa iyong YouTube channel, depende sa yun nga, engagement at saka sa mga followers. So kung marami kang followers tapos maraming nag-engage, mas dumadami yung mga ads na pinapasok sa videos mo. And meron silang program na pay per click. Yung pagka yung mga nanonood sa videos mo tapos nakita nila yung mga advertisement na siningit ni YouTube sa video mo, tapos nagustuhan nila yung advertisement na yun, kinlik nila, and then nakapag-produce ng sale, bumili sila through that link, then yung YouTube babayaran ka ng pay per click. Okay, yung ibig sabihin nun, dahil nakapag-produce ka ng sale na nilagay nilang advertisement na yun, so sa YouTube Partner Program, meron silang certain amount para bayaran ka ng YouTube doon sa mga sponsored content, sa mga advertisements. Okay, so yun yung number 4 na income stream sa YouTube channel. And then number 5, meron din yung mga membership, yung channel membership. So since ikaw ay nagbi-build ng affiliate program, and for sure
nagbi-build ka ng community mo, nagbi-build ka ng mga team mo na tinuturuan mo, ginagamit mo ngayon yung YouTube channel para mabigyan mo sila ng additional information dun sa mga kailangan mong ituro sa kanila. Maganda rin na gawin mo sa iyong YouTube channel, magkaroon ka ng membership. So ito sa mga creators na mayroong mga loyal na mga fan base na gusto nilang matuto lagi dahil ikaw ay lagi kang nag-share ng contents sa kanila para matuto. Instead na magbit kayo sa labas at magkita-kita para i-train mo sila, pwede mo na rin gamitin ng YouTube channel para maturuan mo sila. And doon sa platform na ganyan, pwede kang mag-set up ng membership para doon sa mga active at loyal na mga fans. So dun sa membership na yon, pwede kang magkaroon ng regular na Zoom meetings, i-record mo yon, or exclusively sila lang yung pwedeng makapasok doon sa YouTube or sa Zoom meetings para doon sa exclusive training program na gagawin mo. Meron kang mga training programs na pang general, meron kang training programs na pang members na exclusively para sa kanila lang yon, and pwede kang mag-set up ng membership fee for 1 year. Let's say sa isang taon magsusubscribe sila as member, magbabayad sila, and then lahat ng mga activities, online, live, question and answers na mga ginagawa ninyong meetings, pwede silang makapag-access doon, meron silang exclusivity. So doon sa membership na yan, malaki ring means ng income pagka malaki na rin yung organization mo. And exclusively para sa kanila lang yan, para matuto sila sa mga tips na pwede mong i-share sa kanila, mga updates na pwede mong i-share sa kanila. Number 6, yung super chat and super thanks. Ano yun? Yung viewer tips during live stream or comment appreciation. So, pagka meron lumalaki na yung fan base mo, pwede ka na rin mag-set up ng mga live streaming, pwede mo siyang i-share sa YouTube live o kaya sa Facebook live. And dito magkakaroon ka ng mga comments appreciation, pwede sila mag-share ng mga way of thanking you, na magbigay sila ng mga tips dahil sa nagustuhan nila yung mga natutunan nila sa'yo. So dito maaari kang kumita rin, no? Yung super chat and super thanks, number 6 yun. Number 7, yung merchandise shelf, yung magkakaroon ka ng brand identity. So pagka lumalaki na yung following mo, and then nakapag-create ka ng sarili mong brand, nagkakaroon ka ng magandang following, dito pwede kang magbenta ng mga sarili mong mga products. Pwede kang gumawa ng mga let's say ang isang artist, gumagawa siya ng mga paintings, o kaya naman gumagawa siya ng mga iba't ibang mga artworks or craft na very unique, and then pwede mo na rin gawin yon as a business and as a brand. Pwede mo silang ibenta yan. So ito yung merchandise shelf, number 7. Number 8, yung mga digital products. Sikat na sikat ngayon yung mga digital products na pwede mong i-upload and then pwede nilang i-download. Pero bago nila i-download, pwede nilang bilhin sa iyo yun. And at a minimal price, kung marami ng mga downloads, let's say 10,000 downloads sa isang digital products, so dito maaari ka rin kumita. Ano ba yung mga digital products na pwede mong gawin? Marami ang makikita dyan sa Canva, mga templates sa Canva, templates sa mga iba't ibang mga softwares, kamukha ng mga InDesign, Excel, Word, mga greeting cards, yung mga planners, maraming mga pwedeng mga gawing digital products na i-save mo lang siya na PDF file,
And then, ilalagay mo lang sa iyong website. Of course, kailangan ka magkaroon ng another platform bukod dun sa YouTube channel. Dapat meron kang sariling website. So, i-discuss din natin yan sa ibang training kung paano mag-setup ng iba pang mga tools na kailangan mong gamitin or ma-setup para matuloy-tuloy yung online marketing tools, makapag-promote ka ng mga products mo sa platforms mo. So lahat yan, magagamit mo yan sa pag-promote ng product, YouTube channel, pag-share ng mga information, and then isi-share mo yung link mo dyan para kung sakaling gusto nilang makita yung mga products, meron kang sariling website na doon naman nakapublish yung mga information doon sa products, and then doon sa website na yon meron link para bilhin nila yung product, yung mga digital products na ina-upload mo. So pag kinlik nila yon, babayaran nila, bibilhin nila, mabibigay yung link sa nila para ma-download nila yung mga digital products na ginawa mo. Maganda ring gamitin itong means para kumita ng pera sa online using digital products. Number 9, yung mga YouTube Shorts funds at saka ads. Yung YouTube Shorts, kamukha na nabanggit ko kanina, madali siyang i-upload and usually marami yung mga nanonood ng mga shorts, YouTube Shorts. And yung mga short films na yan, yung mga contents na ginagawa mo, related din dun sa mga long form na content na ginagawa mo. Let's say, meron kang pin-promote sa iyong YouTube channel na diniscuss mo yung content about online marketing. So, pwede kang gumawa ng mga short film, mga 1 minute to 2 minutes na short form na pang portrait mode, which is yung usually na-access sa mga cellphones. So, yung mga short form contents na yan, nagkakaroon din sila ng mga ads. And usually, marami rin yung mga nanonood sa mga shorts. Usually, mga tao ngayon, very short ang span ng kanilang patience sa panonood. So, gusto nila yung pag napanood nila, yung andun na lahat yung information within 1 minute. Pagka lumampas ka ng mga ilang seconds at na-bore sila, papalitan na nila yung pinapanood nila. So, ito yung mga short forms na kailangan maging creative ka. And dito, pagka nakikita mong nagugustuhan nila yung mga information na sinishare mo, very interesting, then pwede ka ring bayaran ng YouTube sa mga ads na mo-monetize ka. Then number 10, yung licensing your content. License viral clips to media outlets or platforms. Yung mga unique na mga contents na ginagawa mo, and then very informative, natututo yung mga tao, and then sinishare nila yan. So pagka nag-share sila, and then yung nag-share na yun, sinishare nila sa ibang mga platforms nila, nagiging viral yung video na ginagawa mo, and yan maganda ring means para magkaroon ka ng additional income dyan. So ang importante talaga, dapat gumagawa ka ng mga unique na mga contents na very informative, very yung interesting, and hindi naman kailangan maging yung pakwela ka or something. Just be yourself. Kung ano yung pwede mong i-share, and then may character ka, sinishare mo yung mga knowledge mo sa public, lalo sa mga targeted audience mo na naghahanap ng mga information na naibibigay mo sa kanila, then mataas yung rating na maging viral yung video. And number 11, yung lead generation. Magagamit mo yung videos to drive traffic to your services or business. So, sa marketing, iba kasi yung marketing at saka iba yung sales. Okay? Yung marketing, ito yung tinuturo mo yung
Parang yung isa-isang highway, pagka may mga dumadaan sa highway, nandun ka nakatayo sa highway na yun, at yung marketing, ang purpose ng ginagawa ng marketing, ikaw yung nagtuturo kung saan sila pupunta. Let's say, sa isang highway, naghahanap ng nearest na gasoline station yung mga nagdumadaan. Okay, hindi lahat ng mga dumadaan kailangan nila yung gas station. Pero ikaw, nandun ka sa position na kung saan itinuturo mo sa kanila na merong malapit na gasoline station mga ilang meters away, and then yung mga dumadaan nakikita nila yung tinuturo mo. Pag sila yung targeted audience mo na nangangailangan ng gasoline station na pinakamalapit, then pupunta sila doon sa gasoline station. Pagka nagpag-gas sila, nakapag-produce ka ng sale. So yung marketing, yun yung role ng mga marketers, yung tinuturo nila yung product. Okay? Yung sales naman, binebenta nila yung product. So kailangan magkaroon ka ng distinction dun sa sales and marketing. Ano ba yung ginagawa mo? Ikaw ba ay nagma-marketing o ikaw ba ay nagbebenta? So sa affiliate marketing program, usually yung ginagawa natin ay nag-share tayo or nagma-marketing. Ang ginagawa natin ay tinuturo lang natin yung ating mga products and services doon na pumunta sila. So yun yung lead generation. Ibig sabihin, kamukha itong YouTube channel na ito, makikita nyo dun sa description sa baba, sa mga links, pwede nyo ma-access ngayon yung mga links, mga YouTube videos na pwede ninyong panoorin para doon sa mga ibang mga trainings na kailangan ninyo. Makikita nyo dyan yung paano ba magpalaki ng business, paano lumaki yung business, paano ba magsimula ng business sa affiliate marketing program. Andyan yung link sa baba, yun yung tinatawag nating lead generations. So, yung lead generation, yun naman yung meron kang link na dinadala mo sila doon sa isang platform like mga YouTube channel or yung mga websites or Facebook page or WhatsApp group. Yung nandun yung mga link so that makakapag-connect sila sa'yo. So extension yan ng iyong mga online platforms. Dito sa affiliate marketing program, marami tayong matututunan, marami tayong mapapag-aralan kung paano ninyo gagawin, isi-set up yung inyong mga platforms sa pag-earn ng income online. As a summary, ito yung gusto nating pag-aralan. Number 1, yung paano ka ba magsisimula sa affiliate marketing? First, i-set up mo muna yung marketing tools mo para mai-promote mo yung mga products and services sa mga nangangailangan ng mga produkto mo, sa mga targeted audience. Pagka na-set up mo yung mga marketing tools katulad ng YouTube channel, Facebook page, Instagram, Pinterest, ang daming mga social media platforms na pwede mong i-set up para mai-promote mo yung mga products and services mo. Doon sa pinag-aralan natin ngayon, yung pinaka menu nitong training na ito, yung gagawin mo ngayon yung sarili mong platform para yung platform na yan mag-generate din siya ng income sa pamamagitan ng pagsama sa YouTube Partner Program. Gumawa ka na rin na lang ng YouTube channel mo, sundin mo na kung ano yung requirements ng YouTube para sa ganon, yung mga contents na ginagawa mo dyan ay makita ng YouTube at nagkakaroon ka ng mga subscribers, maraming mga nanonood sa post mo mga videos, and then na-evaluate ngayon ng YouTube yan. Mag-a-apply ka sa YouTube as a YouTube Partner Program. Pagka na-qualify ka, na-meet mo na yung mga certain criteria at saka mga requirements para ma-qualify ka dun sa ad revenues, then
kumikita ka na ng pera sa sarili mong YouTube channel. At the same time, nagagamit mo yung YouTube channel mo para i-promote mo yung sarili mong business, yung affiliate program na pinopromote mo. So, two-way, lalo kang nagkakaroon ng magandang streams of income dahil kumikita ka na sa platform mo. At the same time, kumikita ka pa sa affiliate program na ginagawa mo, and na-connect mo na yung dalawang platforms, yung sarili mong product at the same time yung online platform. Ito yung mga magandang gawin. And sa susunod, pag-uusapan natin yung paano mo isi-set up, paano ka ba mag-apply ng YouTube Partner Program. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Paano mo i-set up yan? So, bibigay ko yung link din sa description. Doon sa next na pag-aaralan natin, yung paano mo i-set up yung YouTube mo na masundan yung requirements ng YouTube para ma-qualify ka doon sa YouTube Partner Program and then ma-monetize ka. Okay? And ito, nagbinibuild mo, hindi ito overnight success. Kailangan consistent ka sa mga ginagawa mo. Kung mag-i-start ka ng YouTube channel and then iplano mo na kung ano yung mga contents na gagawin mo para every week at least or every month meron kang pinopost na mga videos, ina-upload sa sarili mong YouTube channel so that ma-assess mo ngayon kung ano yung mga dapat mong i-upload pa susunod, i-record mo, i-gagawin mo mga contents. Consistently gawin mo yan, and then later on, hayaan mo lang mag-grow yung following mo, and little by little, makikita mo ngayon na na-qualify ka na ng YouTube, and then later on, mag-monetize ka na. I hope may natutunan kayo dito sa senior ko sa inyo, and please, share mo rin kung ano yung mga natutunan mo, or kung meron ka mga questions, ilagay mo lang sa comment, then we can talk together para pwede ring ma-improve ko yung mga contents na binibigay ko, or kung meron man akong hindi pa na-discuss doon sa mga nasabi ko mga tips, pwede pa nating expound yon at matuto pa kayo or matuto rin ako sa mga katanungan nyo. Okay? Thank you very much. Kita ulit tayo sa susunod na video.